Ngayon guys, manong gusto i-share sa inyo about dito sa ating Facebook profile. May mga nagtatanong kasi guys dun sa ating tutorial about dun paano makita ang mga video na mayroong violation sa ating Facebook page. So may mga nagtatanong kung paano rin makikita yung mga video na mayroong violation sa ating Facebook profile. So since ang Facebook profile, hindi siya compatible or hindi siya ma-open sa Meta Business Suite. Sa ating Facebook page, madali nating makikita yung mga video na mayroong violation. Dahil makikita natin sa Business Suite. Kung Facebook profile yung gamit ninyo, ituturo ko sa inyo yung ibang way paano natin malalaman kung mayroon violation yung ating mga videos. Kung computer yung gamit nyo, i-click natin yung profile natin. Then hanapin natin yung help and support. Ito siya. Then support inbox. Then your alerts. So dito pumapasok lahat ng mga notification kung mayroon tayong video na mayroon violations. Example to guys, nakalagay dito December 28, 2024, close. Ibig sabihin yung violation na ito is closed na, na-solve na siya. Pero kung di pa na-solve yan, nakalagay dito open. So hanap tayo guys ng mayroong violation para mapakita ko sa inyo. Ito kasi solve na siya, so nakalagay na dito close. Kapag hindi pa na-solve yung copyright, malalaman nyo naman siya guys, nakalagay dito open. Solve na siya, okay na siya, so close na po yung nakalagay dito. So i-click natin to guys yung violation na nakalagay open. And so sabi dito, this video is sharing ad revenue with music right owners. Share revenue, ibig sabihin hindi siya totally pinagbabawal ng owner na gamitin yung kanilang music background. So gagawin natin, pwede nyo siya i-delete or i-accept yung condition nila. Sa bandang baba, click natin tong see details. This is sharing ad revenue with music right owners. And so naka-copyright daw guys yung immortality. Ang topic kasi natin dito yung reaction about dun sa singing. So na-detect niya yung melody or yung background music, yung Immortality by Biggies. So gawin natin, scroll down lang natin, i-click natin tong continue. And so you can still use your favorite music. Use licensed music with revenue sharing. Ito kasi sinend sa atin na copyright. Ibig sabihin pumapayag sila na gamitin yung music background nila. Kaya lang yung 80% revenue mapupunta sa kanila. Then mapupunta dun sa vlogger yung 20%. Receive 20% of revenue from in-stream ads while sharing ad revenue with music right owners. Stay eligible for revenue sharing. So i-continue lang natin. Merong tatlong pagpipilian natin dito. Accept revenue share, submit dispute, or remove video. Kung ayaw mo i-accept tong revenue share, so pwede mong piliin tong submit dispute or remove video. Itong remove video, ibig sabihin nito, buong video tatanggalin. Then dito naman sa dispute, ibig sabihin pwede mo ilaban na may karapatan kang gagamitin yung music background na yan. Pero depende ito guys, ito kasi submit dispute, hindi ko siya nire-recommend. Lalo pag share revenue, madalas na nare-reject yung dispute. Ginagawa ko na lang, ina-accept ko na lang tong revenue share. Pero depende sa inyo guys, kung gusto nyong subukan tong submit dispute, okay lang din naman. Ang iwasan nyo lang dito, halimbawa nag-submit dispute kayo, iwasan nyo lang yung mag-appeal. Kasi ang pag-appeal, kapag na-reject yung dispute natin, posible po na magiging delikado yung page natin. Lalo na kung yung copyright music owner, hindi pumayag dun sa dispute ninyo, so magre-result yan ng intellectual property violation. Kaya medyo ingat tayo dito sa submit dispute. Ginagawa ko para wala nang maging problem, accept revenue share. Your video will remain live with revenue sharing in place and your page profile and your ability to monetize will otherwise not be impacted. Ibig sabihin, hindi makakapekto dun sa monetization natin itong copyright sharing revenue. So, accept lang natin. So, close lang natin. So, nakalagay na dito, close. Isang way din guys, kung paano natin makita na mayroong violation yung mga video natin. So, pupunta lang po tayo sa mga videos natin using computer. Punta natin sa profile. Then, click natin itong videos. Then, mag-click tayo ng video na gusto natin i-check kung mayroong violation. Halimbawa, ito yung mayroong violation. And so, makikita nyo dito guys, kung mayroong violation, nakalagay dito, your video contain content claimed by someone else. Ibig sabihin, ito mayroong violation tong video na to. Pwede nyo yan i-click para makita nyo kung ano yung violation. Kung halimbawa, share revenue guys. So, gawin nyo lang yung ginawa natin, i-accept nyo na lang siya. Pero kung copyright, hindi siya share revenue, so mas maganda i-delete nyo na lang yung video. So sa cellphone naman guys, punta kayo sa profile ninyo. So halos pares lang din naman. Then hanapin nyo yung help and support. Ito siya. Then hanapin niyo yung support inbox.
and then your alert. And so same lang din guys. So ito yung nakalagay, close na tong violation na kasi in-accept ko na yung share revenue. Ayun guys, ganun lang yung gagawin natin para makita natin yung mga video na mayroon violation sa ating Facebook profile. I hope na nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated kung may mga bago tayong tutorial ni upload sa ating channel. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.